Showbiz Fanatics, Mr. Isko Moreno, abay narito na ang kanyang hidden agenda kung bakit naman pala hindi nagkokomento patungkol sa kaso na meron po ang TVJ at ang Tape Incorporated. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercards sa laging nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. And for today's video, ito na nga simula po noong January 6, 2024, hindi na lang sa TV5 napapanood ng EAT or Eat Bulaga dahil napapanood na rin ang non-time show na ito ni Tito Vic and Zoe at ng legit Davercards sa RPN9 at CNN. Inulan ng congratulatory remarks and TVJ at ang legit Davercards dahil sa magandang balitang ito. Good news at another blessing daw ito sa TVJ at sa Eat Bulaga. Ito raw ang comeback na hindi nila inaasahan. After 34 years, magbabalik ang TVJ sa una nilang tahanan dahil sa RPN9 unang umere ang Eat Bulaga noong July 30, 1979. Siguradong tuwang-tuwa nito ang TVJ na nagbalik na sila sa unang network kung saan nagsimula ang Eat Bulaga. Pero kung ang lahat ay nagko-congratulatory dito po sa TVJ, ang lahat ay masaya para po sa tagumpay na ito ng Eat Bulaga, pero hindi po ang Tape Incorporated ang isa sa mga pro-tape. Dahil nag-post na naman ito, nasabi po niya doon, Eat Bulaga, bigong makakuha ng mataas na rating kahit nakipagsanib pwersa sa CNN at RPN. Parang sinasabi nila na kahit daw nagkaroon ng kolaborasyon between CNN, RPN9, tsaka po ng TV5, ay bigo pa rin, pero wala naman silang mailabas na resibo na talagang sila po yung mas mataas na rating. At the same time, sinabi pa nito doon po sa kanyang napakahaba lengthy post niya sa Facebook page na parang nilangaw daw di umano ang CNN sa kanila pong unang araw ng paglabas noong January 6, Saturday ng Eat Bulaga doon po sa nasabing network. Ngayon eto po ang tanong ko. First day pa lang po 'yun, yung hinuhusgahan niya na. Samantalang sila na 7 buwan na umere, pero hanggang ngayon, same people, same numbers pa rin ang nakikita natin doon po na sumusuporta sa kanila, especially sa online. Hindi ko po alam kung ano pong pinaguhugutan nitong si Procnoy, kung bakit ganito po yung mga nilalabas niyang mga updates po dun sa Facebook page niya. At di ko rin din alam kung magkano ba talaga ang binayad sa kanya ng tape para po todo-todo niyang itaas, Kahit alam niyang mali na yung kanyang mga sinasabi, still, ganun pa din po yung kanyang mga propaganda para po talagang ipakita na sila daw ang number 1. So, kayo na po ang humusga patungkol dyan. At ngayon pag-usapan natin itong si Mr. Isko Moreno kasi matapos po na manalo sa kaso ito pong TVJ patungkol po sa issue ng trademark at sa copyright infringement case, meron pong mga media na nag-text at kumontak dito po kay Paulo Contis at kay Mr. Isko Moreno. Ayon po sa isang news online, ay kinulit daw di umano nila ang host sa tahanang pinakamasaya na dating Eat Bulaga pagkatapos ng live show noong January 6, 2023. Sabi niya, na-imagine daw niya sa studio sa APT Entertainment kung gaano sila kangarag sa biglang pagbabago ng titulo ng kanilang programa. Hindi na nila pwedeng gamitin ang Eat Bulaga at kaagad-agad kailangan nilang mag-isip ng ipapalit na titulo sa noontime show na napapanood sa GMA7. At dahil po dito, ay agara naman po na nag-send ng message, ito pong isa sa mga media insiders dito po kay Paulo Contis at agad naman itong sumagot patungkol sa issue. Pero ang pinagtataka ng lahat, itong si Isko Moreno po, ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno, ay tinanong patungkol sa issue pero di po siya nagsalita. Samantalang ng mga nauna, na hindi pa po natin alam,
na tatakbo pala itong si dating mayor ng Maynila bilang isang senador. Kung saan sabi po ng isa sa mga tape na umakyat daw sa ikatlong pwesto sa senatorial survey. Pero hanggang sa ngayon naman, hinahanap ko po yung any resibo na makapagsasabi talaga na tatakbo siya bilang isang senador this coming elections. Wala naman po ako makita. Ang nakikita ko lang po is yung kanyang kandidatura last 2022 if I'm not mistaken. Nung tumakbo siya bilang presidente pero hindi siya nanalo. Kaya naman pala sobrang tahimik itong si Mr. Isko Moreno dahil may hidden agenda. Kailangan niya po kasing magpabango sa publiko dahil tatakbo siya bilang isa sa mga government official. Alam na natin yung mga takbo ng isip nila, Kaya pala, dati kuda siya ng kuda patungkol dyan sa bagay na ngayon bait-baitan na siya. At ngayon, ito naman po ang inyong mga komento patungkol sa update natin. Kayo na po ang humusga, mag-comment lang kayo sa comment section. Yan, magbasa tayo. Unahin natin si Mr. Romy Obispo. Good evening, Ma'am Darets. Bakit sa TBJ nila isinisisi? Sila yung hindi sumama sa TBJ. Dapat isisi nila sa mga halusos, wag sa TBJ. Yun nga po, 'di ba? Parang lahat na nangyayari sa kanila, bakit po nila ipinupukol yung sisi sa TBJ? Options naman po nila 'yun kung magpapaiwan sila or hindi. Pero mas pinili nila ang tape. Ngayon, hindi na ngayon sila sigurado kung magtatagal pa yung show. Sabi naman ni Edaline Puno, noon pa ninyo sinasabi na magsasara yung tape. Hanggang ngayon, andyan pa sila. Wag nyo nang unahan kung kabila na magsasara mayaman si Halosos. Mainam tahimik lang yung mga legit eat bulaga. Para humble lang yung lahat ng legit eat bulaga. Actually, dadating din po tayo sa punto na ganyan. Sabi ni Mr. Roger po sa Kal Channel, bakit nyo sinisisi sa TBJ ang nangyayari ngayon? Sisihin nila si Halos Hostro. Kasi si Mr. Halos, sabi nga po ng isa sa mga media insiders na dati po si yung tatay nila, si Mr. Romeo Halosos ang nag-handle po ng tape. Wala namang ganyang pangyayari. Pero nung umentor na itong Halosos siblings, that's the time na nagkaroon na po ng ganyang gulo. Sabi ni Berto Canlas, syempre yung mga naiwan sa tape ang maninira sa TBJ. Choice nila yon kung kanino sila sasama, TBJ o tape. Ang problema lang, karamihan sa kanila employee ng tape. Magsaraman ang tape, dapat bayaran sila. Tama. Yun po talaga yung pinakamagandang gawin doon dahil kung hindi na po marirenew yung kontrata ng Tape Incorporated sa GMA, ang request nga ng lahat dapat i-absorb na lang sila ng GMA7 para naman hindi sila masyadong magiging luhaan in the end. Sabi ni Mr. David Santos, Tape Bulaga, be professional, be responsible on your actions. You had your choice and you picked the wrong side, so face the consequences. Pwede din makisuyok ka sa TBJ kasi ipagpilitan mo ang attitude mo kasi sooner or later maaalis ka ulit sa work na you choose the wrong side. Dapat #legit Daverkads ako. True. Maling-mali kasi yung naging decision po nila. At the same time, meron pa po na parang meron pang mga lumabas na mga balita na nandoon daw sa tape yung parang nagchuchu, kung bakit nalaman po ng tape na sila po ay magpapaalam na kaya hindi po sila pinag-live during that time. At kilala po ng tape kung sino po yung tinutukoy na yun, Yun po yung, kaya ayaw din talaga ng TBJ na i-absorb kasi syempre, di naman talaga nila alam yung loyalty. In the first place, una pa lang iniwan na sila. Sabi po ni Mr. Leon Enriquez, bakit TBJ sinisisi nila, ginusto nila na manatili sa tape? Paano kung ang TBJ naman ang mawala ng trabaho, pati yung mga sumama sa kanila, ano na ang mangyayari? True. Dapat walang sisihan. Actually, hindi naman talaga sila dapat tatamaan ng problema na yan kung hindi dahil dun sa boss na kinampihan nila, diba? So, face the consequences. Since that's your choice, yung choice na ginawa mo, yun ngayon yung inaani po nila, diba? Kung ano yung choice sila nung una-una, ito na yun, yung magiging resulta nun. And another comments, Miss Lola, kasalanan nila yan kung nung nawalan sila ng trabaho, naghuda sila sa TBJ at hindi sila nagtiwala. Akala nila walang mapupuntahan ng TBJ. True. Akala nila as in wala na pagkatapos nito. Hindi nila alam, mas marami pa pala ang talagang
nag-open ng door para sa TBJ. So, kailangan po magiging wise tayo sa pagpili. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. God bless everyone!